Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng makakapal na kagubatan, may dalawang magkapatid na kilala sa lugar bilang masisipag na mga ngalakal ng basura, sina Mario at Nonoy. Bata pa lang sila ay sanay na sila sa hirap ng buhay. Wala silang magulang na masasandalan, kaya magkasama nilang binubuhay ang isa't isa sa pamamagitan ng pangangalakal. Araw-araw, kahit tirik ang araw o bumabagyo, nag-iikot sila sa buong baryo, naghahanap ng mapapakinabangang basura, lumang bote, bakal, plastik, anumang pwedeng ibenta upang may makain sa araw-araw. Tahimik at simple ang buhay sa baryo. Halos magkakakilala ang lahat at ang bawat ingay ng kahuyan ay kilala na ng mga nakatira roon. Ngunit sa kabila ng katahimikang iyon, may isang bagay na bumabalot sa takot ng mga tao, isang matagal ng kwento tungkol sa isang aswang na di umano'y nagtatago sa kagubatan. Ayon sa matatanda, may mga nawala ng walang bakas, may mga hayop na natagpuang pinatuyuan ng dugo, at may mga gabi na may maririnig kang alulong o mahihinang bulong sa dilim. Hindi naman naniniwala rito sina Mario at Nonoy. Para sa kanila, kwentong panakot lang ito ng matatanda para hindi lumabas ang mga bata sa oras ng gabi. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Habang naglalakad sila pa uwi matapos ang isang araw ng pangangalakal, nadaanan nila ang isang lumang bahay sa gilid ng gubat. Isang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga taga-baryo. Madilim na noon at ang tanging ilaw nila ay ang mahihinang sindi ng kanilang gaserang bitbit. Bigla, narinig nila ang kaluskos sa loob ng bahay. Unay mahina lang, parang paggalaw ng dahon sa hangin, pero unti-unti itong lumakas, tila may kung anong gumagalaw sa loob. Napahinto sila, nagkatinginan, at napalunok si Nonoy. "Ano yun, kuya?" tanong niya ng mahina, halos pabulong. "Ewan ko," sagot ni Mario, pero may kung anong biglang kumabog sa dibdib niya. Dahan-dahan silang lumapit sa bahay, tinutok ang kanilang ilawan sa siwang ng pinto. May anino silang nakita, isang hugis na hindi nila maipaliwanag. Hindi ito tao, hindi rin hayop. Napaatras sila, ngunit bago pa sila makatakbo, biglang may malakas na kalabog mula sa loob ng bahay. Sumunod ang mabilis na yapak, papalapit sa kanila. Hindi na nila inantay pang malaman kung ano iyon. Sa takot, agad nilang binitawan ang kanilang mga sako ng kalakal at mabilis na tumakbo palayo. Naririnig nila ang malalalim na buntong hininga sa likuran nila. Parang may sumusunod sa kanila sa dilim. Pilit nilang pinakikiramdaman kung may paa itong tumatama sa lupa, pero wala silang marinig. Para itong lumulutang, sumusunod sa kanila sa gitna ng kawalan. Sa wakas, nakarating sila sa kanilang barong-barong. Pareho silang hingal, pawisan, at takot na takot. Hindi na sila nag-usap, pero alam nilang pareho nilang nakita at naramdaman ang hindi maipaliwanag na presensya. Kinabukasan, nang balikan nila ang kanilang mga sako ng kalakal na naiwan sa tabi ng lumang bahay, wala na ang mga iyon. Ngunit mas lalo silang kinilabutan nang makita nilang may natuyong patak ng dugo sa mismong pintuan ng bahay, mga patak na tila nagsasabing hindi pa natatapos ang kanilang bangungot. Sa kabila ng matinding takot na bumalot sa kanila kagabi, pinilit nina Mario at Nonoy na magpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Hindi nila kayang mawalan ng kita, lalo na't wala silang ibang inaasahan sa buhay. Pero sa kaloob-looban nila, hindi nila maialis ang kaba sa kanilang dibdib. Ano nga ba ang nakita nila? Sino o ano ang maaring nandoon sa lumang bahay? Habang naglalakad sila sa palengke upang ibenta ang kanilang naipong kalakal, napansin ni Mario na tahimik si Nonoy. Karaniwan itong masayahin at madaldal, pero ngayon ay parang malalim ang iniisip. "Nonoy, ayos ka lang ba?" tanong ni Mario habang binibilang ang baryang kanilang kinita. "Kuya, hindi mo ba napansin?" mahinang sagot ni Nonoy. "Wala na yung mga aso ni Aling Rosa," napakunot noo si Mario.
Ang tinutukoy ni Nonoy ay si Aling Rosa, ang matandang tindera ng gulay na malapit sa kanilang barong-barong. Palaging may 3 aso itong gumagala sa paligid pero ngayon wala silang nakita kahit isa. Nakawala lang siguro, sagot ni Mario, pilit inaalis ang kaba sa kanyang isipan. Ngunit parang sinadya ng pagkakataon na marinig nila ang usapan ng ilang matatanda sa palengke. Aba, totoo nga yung sabi, nawawala na naman ang mga alagang hayop, sabi ng isang ale. Oo, at hindi lang iyan, may nakita raw si Mang Kiko kagabi sa may lumang bahay. Napatigil sina Mario at Nonoy. Napalunok sila habang nakikinig. Ano na naman yung sinasabi mo? Tanong ng isa pang matanda. Sabi ni Mang Kiko, may anino siyang nakita sa loob. Hindi tao, hindi hayop. Parang hindi na nila inantay pang tapusin ang kwento. Mabilis nilang tinapos ang kanilang pagbebenta at nagmamadaling umuwi. Pero kahit anong gawin nila, hindi nila matanggal sa isip ang sinabi ng matatanda. May iba pa palang nakakita sa aninong iyon, hindi lang sila. Kinagabihan, habang mahimbing ang buong baryo sa pagkakatulog, hindi mapakali si Mario. Lumabas siya ng bahay at naupo sa harapan, pinagmamasdan ng madilim na lansangan. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Biglang bumukas ang pinto sa likuran niya. Si Nonoy, gising din. Kuya, may naririnig ka ba? Bulong nito. Napatingin si Mario sa kanya. Ano? Ngunit bago pa niya maitanong ulit, narinig niya iyon, isang mahina, halos pabulong na tunog na nagmumula sa dikalayuan. Isang tunog ng paghinga, mabigat malalim, at palapit ng palapit sa kanila. Habang unti-unting lumalakas ang tunog ng mabigat na paghinga, napakapit si Nonoy sa braso ni Mario. Pakiramdam nila ay may malamig na hanging dumaan sa kanilang likuran, dahilan upang tumayo ang kanilang mga balahibo. Dahan-dahan nilang inikot ang kanilang paningin, pilit na inaalam kung saan nagmumula ang tunog. Ngunit sa dilim ng gabi, wala silang makita, tanging ang anino ng mga puno at ang tahimik na lansangan. Kuya, umalis na tayo rito, mahina ngunit nanginginig na bulong ni Nonoy. Bago pa sila makagalaw, biglang may narinig silang pagkaluskos sa likod ng kanilang bahay. Napahawak si Mario sa siko ng kapatid at dahan-dahang sumilip sa gilid ng pader. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, nakita niya ang isang gumagalaw na anino sa may likod bahay. Mabilis at parang gumagapang ito sa lupa, pero hindi niya maaninag kung ano talaga ito. Napaatras siya, halos matapilok sa sobrang kaba. Sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya, parang sumisikip ang kanyang dibdib. Nonoy, pasok! Mariing bulong niya, sabay hila sa kapatid pabalik sa loob. Agad nilang isinara ang pinto at ikinandado. Pareho silang hingal, nakadikit sa dingding, pinakikiramdaman kung may sumusunod sa kanila. Sa labas, biglang tumigil ang tunog. Tahimik, walang kahit anong ingay, tila huminto ang buong paligid. Ngunit sa katahimikang iyon, mas lalong lumakas ang takot sa kanilang dibdib. Bukas pupuntahan natin si Mang Kiko, bulong ni Mario. Kailangan nating malaman kung ano talaga diyang nasa lumang bahay. Hindi alam ng magkapatid na sa pagsikat ng araw, may mas madilim pang lihim ang kanilang matutuklasan. Kinabukasan, kahit mahina pa ang sikat ng araw, agad na nagtungo sina Mario at Nonoy sa bahay ni Mang Kiko. Ang matanda ay kilala sa baryo bilang taong mahilig magmasid sa paligid. Kung may kakaibang nangyayari, tiyak na may nalalaman siya. Pagdating nila, nakasarado ang mga bintana ng bahay ni Mang Kiko at tila walang tao sa loob. Kinatok nila ang pinto. Mang Kiko? Tawag ni Mario. Walang sumagot. Kumatok siya ulit, mas malakas ngayon. Napatingin sila sa isa't isa nang makarinig ng mahihinang yapak mula sa loob. Biglang bumukas ang pinto at lumitaw si Mang Kiko. Maputla ang kanyang mukha, parang hindi nakatulog. Mabilis siyang sumilip sa kaliwat kanan bago hinila ang magkapatid papasok. Bakit kayo nandito? Mahina at pautal niyang tanong, tila natatakot na may ibang makarinig sa kanila. Nakita niyo rin ba? Tanong ni Nonoy.
Halos hindi maituloy ang mga salita. Napatingin si Mang Kiko sa kanila ng matagal, saka bumuntong hininga. May gumagalaw sa lumang bahay, at hindi yon basta-basta tao. Nagkatinginan ang magkapatid. Nang gabing iyon, hindi lang pala sila ang nakaramdam ng presensya. Totoo ba yung kwento tungkol sa aswang? Tanong ni Mario. Hindi agad sumagot si Mang Kiko, pero nang bumuka ang kanyang bibig, parang lalong lumamig ang hangin sa loob ng bahay. Noong bata pa ako, may nawala ring mga tao rito. Hindi nila nakita kung ano ang kumuha sa kanila, pero palaging may bakas ng dugo. At ngayon, parang bumalik na naman yon. Sa labas, may narinig silang mga yabag, mabigat, parang humahaplo sa lupa. Muling lumingon si Mang Kiko sa kanila, nanginginig ang boses. Huli na, narito na siya. Sa pagbigkas ni Mang Kiko ng huling mga salita, napahinto sina Mario at Nonoy. Ang bigat ng yabag sa labas ng bahay ay lumalakas, parang may mabigat na nilalang na dahan-dahang lumalapit. Napalunok si Mario habang si Nonoy ay napakapit sa braso niya, ramdamang malamig na pawis sa kanyang palad. Hindi kumilos si Mang Kiko. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang lumang rosaryo. Nanginginig ang kanyang kamay habang mahigpit niya itong hinawakan. Huwag kayong gagalaw, bulong niya. Huwag kayong lilingon. Ngunit mahirap pigilan ang sariling hindi tumingin lalo na't ramdam nila ang presensya ng kung anumang nasa labas. Napansin ni Mario na may anino nang bumalot sa siwang ng pinto, isang aninong hindi pangkaraniwan. Hindi ito hugis tao at hindi rin mukhang hayop. Para itong baluktot, mahaba ang mga braso at parang kumikilos nang hindi natatapakan ang lupa. Maya-maya pa, isang mahabang, mahina ngunit matinis na tunog ang lumabas mula rito, isang halinghing na tila puno ng gutom at paghahanap. Napapikit si Nonoy, pilit na pinipigilan ang sarili na humikbi. Ngunit nang akala nilang lalayo na ang presensya, biglang may malakas na kalabog sa pintuan. Napatalon silang tatlo. Muling bumalik ang katahimikan, ngunit ngayon mas nakakatakot ito kaysa sa ingay. Alam na niya! Mahinang bulong ni Mang Kiko, pawis na pawis. Alam na niyang nandito tayo. Sa gitna ng takot, may isang bagay na hindi inaasahan ni Mario. Nang mapatingin siya sa sahig, napansin niya ang mga bakas ng paa ni Mang Kiko. Ngunit may isa pang hanay ng bakas sa tabi nito. Mga bakas na tila hindi galing sa kahit anong nilalang na kilala niya. Malalaki, mahaba ang hugis at hindi pantay ang pagitan, parang mula sa isang bagay na gumagapang. At tanghali niya naisip ang isang bagay na mas kinilabutan siya kaysa sa anuman. Hindi lang sila ang nasa loob ng bahay, may isa pang nilalang sa kanila. At hindi nila alam kung sino o ano ito. Ang malamig na hangin ay dumaan sa loob ng bahay ni Mang Kiko, tila may kasamang hindi nakikitang presensya. Pakiramdam ni Mario ay biglang lumiit ang mundo nila sa loob ng masikip na silid at ang bawat tunog, kahit mahina, ay nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Alam nilang may iba pang kasama sa loob. Pero sino? Dahan-dahan niyang inikot ang tingin sa paligid. Si Nonoy ay nakakapit pa rin sa kanya, nanginginig. Si Mang Kiko naman ay nakayuko, nananalangin sa pagitan ng kanyang paghinga. Ngunit sa isang sulok ng madilim na silid, may isang aninong hindi gumagalaw. Hindi niya ito napansin kanina. Parang hindi ito kabilang sa kanilang mga katawan. Masyado itong mataas, masyado itong mahaba ang hugis. Kuya, mahinang bulong ni Nonoy. Hindi siya gumagalaw. Napaatras si Mario at tanghali niya napansin ang isang bagay na lalong nagpahigpit sa kanyang dibdib. Walang paa ang anino sa sulok, hindi ito gumagalaw, ngunit naroon ito tila nakatingin sa kanila sa kabila ng dilim. Bago pa sila makatakbo, biglang lumiyab ang ilaw ng gasera sa mesa ni Mang Kiko na nagbigay ng sapat na liwanag upang makita nila ng buo ang nilalang. Isang matangkad, payat at baluktot na anyo ang nakatayo sa sulok. Ang balat nito ay parang natuyong kahoy, kulay abo,
at ang mga mata nitong malalaki at maningning ay nakapako sa kanila. Mabilis itong gumalaw, mas mabilis kaysa sa inaasahan nila. Hinila ni Mario si Nonoy at tumakbo sila palabas ng bahay. Ngunit bago pa sila makalabas, isang matinding hangin ang tumama sa kanila, tila may puwersang humarang sa kanilang daan. Hindi kayo makakatakas, bulong ng isang boses, malalim, malamig, at hindi nagmumula sa isang tao. Ngunit sa isang iglap, biglang humawak si Mang Kiko sa isang bote ng langis mula sa kanyang mesa at ibinuhos ito sa sahig. "Alam ko kung ano ka," sigaw niya, sabay sindi ng posporo. Sa isang iglap sumiklab ang apoy at ang anino sa sulok ay biglang napaatras, dumadaing sa isang tunog na hindi pangkaraniwan. Sa sandaling iyon, nagawa nilang makatakbo palabas ng bahay. Habang tumatakbo sila, naririnig nila ang pag-alulong ng nilalang sa loob, isang halinghing na puno ng galit at panghihinayang. Nang lingunin nila ang bahay ni Mang Kiko, wala na ang anino. Akala nila ay tapos na ang lahat. Ngunit nang makarating sila sa kanilang barong-barong, may napansin si Nonoy sa kanyang braso, isang marka, hugis kamay. Pero may mahahabang daliri, masyadong matalim ang itsura. At tanghali nila napagtanto, hindi pa tapos ang lahat. Hingal na hingal sina Mario at Nonoy pagdating sa kanilang barong-barong. Ang kanilang dibdib ay bumabayo sa kaba at kahit nasa loob na sila ng kanilang tahanan, hindi nila maiwasang lingunin ang dilim sa labas. Parang may anino pa ring nakasunod sa kanila, hindi matahimik, hindi tuluyang nawala. Tahimik nilang sinuri ang marka sa braso ni Nonoy. Hindi ito isang simpleng galos, parang nakaukit ito sa kanyang balat, parang hindi galing sa isang normal na kamay. Napalunok si Mario, pilit na iniisip kung ano ang dapat nilang gawin. "Kakuya, bakit parang hindi pa tapos?" Mahina, ngunit takot na tanong ni Nonoy. Hindi agad nakasagot si Mario. Ang buong akala niya, matapos ang nangyari kay Mang Kiko, ligtas na sila. Ngunit habang tumatagal, unti-unting bumibigat ang pakiramdam niya. Parang may malamig na hanging bumabalot sa kanilang paligid, isang paalala na hindi pa tapos ang kanilang bangungot. Kinabukasan, nagpunta sila kay Aling Rosa upang humingi ng payo. Kilala ito sa baryo bilang may alam sa mga sinaunang paniniwala at kababalaghan. Nang makita niya ang marka sa braso ni Nonoy, agad siyang napaatras, parang kinilabutan. "Hindi basta-basta ito," bulong ni Aling Rosa. "Isang tanda ito, isang selyo." "Anong ibig niyong sabihin?" tanong ni Mario. "Pinili na siya. Hindi kayo basta nakaligtas, pinakawalan lang kayo," sagot ng matanda habang nakatingin ng matalim kay Nonoy. Napansin nilang nanginginig ang kamay ni Aling Rosa habang dinadasalan ang isang lumang anting-anting. "Hindi pa ito tapos, mga anak, pero may isang bagay kayong dapat tandaan." "Alin po?" sabay na tanong ng magkapatid. Tumingin ito sa labas, sa madilim na kakahuyan sa likod ng kanilang bahay. "Kapag bumalik siya, huwag niyo siyang hahayaang makuha ang nais niya." Hindi na nila naitanong kung ano ang ibig sabihin ng matanda. Tumayo ito at marahang isinara ang bintana, tila iniiwasan ang kung anumang maaring nakikinig sa kanilang usapan. Habang pauwi sina Mario at Nonoy, pareho silang tahimik. Hindi nila alam kung kailan babalik ang nilalang. Hindi nila alam kung ligtas na sila, ngunit isang bagay ang malinaw, hindi pa tapos ang lahat.